Hello. Kumusta? May adlaw ka to tanan makigsunan makasampyak. So here we go again, boy America Duterte loyalist magaingon nga. Kung adunay nahidugmo tungod sa tumang kakapoy o kaluya, ang imong mga pulong may magadasigan niya sa pagtindog. Duterte fist bump. So kung saan man kayo sa mundo, sanay na sa mabuti kayong kalagayan at ang iyong buong pamilya, mabuhay po tayong lahat. God bless po. So time check. It is now 6th of January, Monday na po, 2025 dito sa Brooklyn, New York. Midnight na po, 11 in the morning. So before anything else, kayo inanyayahan ko na magsampyak man lang itong matikong channel. So ano pa pwede natin pag-uusapan mga kasampyak? Maraming mga kaganapan. Merong mabuti, merong maganda. Pero may mga magandang nangyayari ngayon. Pero pag-usapan muna natin itong kasi mag 2025 na, di ba? Alam naman natin lahat ng mga ginagawa ngayon ng mga administrasyon ipapunta sa mga Duterte dahil sa demolition job nila para patalsikin si Inday Sara at hindi na makabalik ang mga Duterte kasi malaking threat yan sa vested na nila, self-interest ng administrasyon ngayon ng sa buwatan ng magpinsan na Bangag at Tambaloslos, kasama na yung asawa niya na si Liza Tanas. So ang lahat ng mga ito talaga talaga sila, double time, triple time, quadruple time para talaga mapabagsak, maipin daw ng mga Duterte. So anyway, ang pag-usapan muna natin kasi malapit na yung election, mga ilang buwan na lang, final verdict na kung sino yung natin. Kung kaya gigisahin natin yung mga senador, titingnan natin sino yung mga karapat dapat nating iboboto, di ba? So titingnan muna natin dito. Sino ba itong hindi ko lang babanggitin yung iba. Yung medyo matunog yung pangalan natin, yung ibang lang. Kasi pipili tayo ng mga senador. Lahat ng mga ito karapat dapat talaga na kahit naman ngayon, may magandang balita na si Trump i-sanction niya yung ICC. Pero ang lahat ng mga ito, gusto tayo makakuha ng maraming numero dito. Kasi ito di ba? Dahil dyan sa ICC, kasi kukuha sila ng maraming numero dyan para ma-ICC si Tatay Digong, ganun. Pero wala nang yung ICC nila. Pero anyway, dito muna tayo sa sino bang pipiliin natin. So sino ba to? Si Wilbert Lee, Action Demokratiko. Okay naman yung mga pinakita niya, pero wala pa siyang napatunayan. Pero maganda yung mga sinasabi niya. Okay siya, pero sana nandun siya pag nandun siya sa line-up ni Tatay Digong. Pero wala pero titingnan lang natin. Who knows, di ba? Sino pang pili dito? Tingnan natin. Uy, ako ito man itong nakita ko, si Francis Tolentino, PDP na ngayon. Dati kalyado ito ni nila ni Tatay Digong, ngayon na siya partido federal na kasama na ni Marcos, naghihimod na ng ikaw talaga tol. Wala, hindi ayaw natin ng mga ganun, mga klaseng politiko na papaling-paling, mga ganun. Wala yan, walang prinsipyo sa buhay yan. Kung saan sila makabenepisyo, doon sila. Yan yung mga typical trapo ng mga politiko sa atin sa Pilipinas. Huwag na nating tangkilikin ng mga ganyan. Kailangan natin yung mga maninindigan para sa tama, para sa katarungan. Hindi yung sabay lang sa parang buhok, parang haba ng hair lang, sumasabay sa hangin, sumasabay sa agos, parang wave lang ng parang kung sa dagat sabay sa alon. Wala, hindi maganda yung ganyan. Kasi baliwala sa kanila kung masama or mabuti yung namumuno. Sa kanila, vested self-interest lang. Doon lang sila. Tol, zero ka na tol. Pasensyahan tayo tol. At least maaga pa na lalaman namin yung baho mo tol. Sino po itong waiver? Hindi yung karamihan kasi na tumatakbo. Hindi natin kilala Para mga nuisance nga Ito, malaking mangga ito. Ito yung dahilan na nagagulo ang Pilipinas, ang mga Duterte at mga Marcos Romualdez. Si Imelda Romualdez. Si Amy Marcos.
ng ano NP. Si Amy Marcos kasi wala, hindi na pwede nating iboto to. Ito yung dahilan kung bakit nagkawatak-watak tayo ngayon. Kung si kung tumakbo pa sana si Inday Sara, wala na tayong problema. Pero dahil sa ginawa ni Amy Marcos, na binudol tayo, kinumbinsi si Inday Sara. Kasi wala naman talagang pakay si Inday Sara na tatakbo pagka-presidente. Siguro tinatsansa pa ni Inday Sara nga na mas buti pag busy mo na siya para malalaman niya or maano niya yung kung trabaho ng presidente gaano kabigat. Kasi wala na tayo sanang pinag-usapan pa ngayon. Pag siya na yung presidente, alam kong kaya na niya ni Inday Sara kahit tumakbo man sana siya ng presidente. Pero sa dahil sa pakiusap ni Amy na hindi sila mananalo pag wala siya, tapos ginamit, tapos ngayon hindi man niya kayang pala yung hit, yung init pala, hindi niya pala kaya yung pinsan niya pahupain at yung kapatid niya na tayo natin yan, ginamit natin yung mga Duterte. Huwag nating gagawin yan na ganun. Yung tatay ko pinalibing sa mga nilibingan ng mga bayani, mga ilang dekada na hindi nailibing yung tatay ko. Tapos ngayon nailip up yung pangalan ng mga ng tatay ko. At mapatunayan ko naman namin sana na mabuti yung mga Marcoses, pero wala. Anong ginagawa mo is worst case scenario, pinalala pa ang mga pangyayari. So wala, hindi pwede nating iboto ito si si Amy Marcos. Hindi nga niya mabanggit-banggit tungkol diyan sa ayuda nung pinasaringan pa nga siya ni Jinggoy. Sino ba yung nasa likod ng mga ayuda? Sabi niya mga congressmen, ganun. Hindi man niya masasabi na yun sabi ni Jinggoy, congressman, tapos sabi pa niya mga DSWD, walang naghid, walang kumpas yan ng kung sino yung parang siya na para mabanggit niya yung pinsan niya, pero wala, ilang beses na yan. Ito, Vicente Soto III, wala, okay naman sana si Vicente Soto, pero wala man itong wala akong nagawang NPC pala itong niya. Wala naman tayo ang partido niya, pero wala naman tayo na dito ni Soto, Vicente Soto. Palitan na natin to. Wala to. Wala itong ginawa. Meron ba tambay? Meron bang nagawang maganda si Vicente Soto nung siya ay senador? Parang wala naman. Ayaw na natin itong mga pangalan na ganito. Lacson Panfilo. Otro din to. Diba involved to ng mga kuratong baliling dati? Sabay sa ito si independent siya. Pero ito si Panfilo Lacson, ang problema nito, pag may issues, sasakay ito. Pero wala naman itong wala namang special na ginawa ito. Sa panahon niya, at least man lang, nung nag-police siya, ang daming hindi makakuha ng 45 waistline ba yun? Daming niya na may maganda siyang ginawa, pero pagdating dito sa national run, wala akong may anomalya din siya dati, hindi naman perfecto, gano'n naman diyan, pero wala, nung binigyan siya ng pagkataon na naging senador, wala siyang ginawang talaga major na nakakalutas ng problema ng Pilipinas. Ito isa, parehas din niya NPC, mas malala ito. NPC ba to? Hindi pala to. Iba to. Tapos, sino pa dito? Si Willie Ong sana. Dito si Willie Ong, Action Demokratiko. Butong-buto sana ako kaya Willie Ong. Maganda sana ito. Maganda ito ilagay sa mga healthcare, sa mga Ang problema lang may sakit. Ito hindi natin alam kung ilan ba, kasi magnanakaw yung sakit na yan . Kahit sinabi niya na okay na siya sa sakit niya, hindi pa rin ako convinced na fully healed na talaga siya. Pag-isipan ko pa to si Willie Ong. Maganda sana ito. Pero paano ba naman pag ilalagay ka dyan, mas stress ka lang dyan. Tapos kasi dyan sa Senado, you have to work as a team. Iba yan dyan. Pag mas stress ka lang tapos magkasakit, mas gugustuhin ko pang magpahinga muna si Willie Ong.
Sino pa dito? Ito, idol ko to, PDP Laban. Ito talaga lumaban para sa mga Duterte kahit kailanman. Hindi pinabayaan ng mga Duterte. Kasama din siya sa mga tinutulig sa ng ICC. Si De La Rosa Ronald Bato. Si Bato. Ito gusto ko to si Bato. Kahit meron tayong mga nakikita mga flaws din ni Bato. Hindi perfecto ganun naman yung tao. Pero at least siya nanindigan, lumaban para sa mga Duterte, para sa taong bayan. Ginawa niya yung naging PNP chief siya, naging senador. Nakita natin yung mga kahinaan niya, pero doon siya nanindigan sa tama para sa katarungan. Kung gaya't ibuto natin talaga ito si Bato de la Rosa. Kailangan natin siya. Kailangan nating i-retain siya dyan. Ilagay natin ulit. Next is PDP Laban ulit. Kasama din ito ni Tatay Digong. Kasama dyan sa laban. Kasama sa tinulig sa ICC. Former aide ni Tatay Digong, si Go Christopher Lawrence, o si Bungo. Ang magandang nagawa ni Bungo kay De La Rosa naman sa sa drug war, yung tukhang. Sa kay Christopher Bungo naman, yung malasakit center niya. Ang laki ng natulong niya. Sa panahon niya, ang daming yung malasakit center doon na nilagay sa hospital, inilapit na para yung mga tao hindi na pupunta sa mga politics, ganun. At marami siyang marami tayong narinig na ang laki ng ginastos nila sa yung nila bill sa hospital, pero covered lahat sa malasakit center. Marami tayong narinig kahit pa nga, umabot pa nga ng muntik millions, pero natulungan sila niya noon ni Bungo. Pero ngayon tinanggal na yung ni Bungo. Ayaw nila na mararamdaman o sa isip ng mga tao na malasakit center kay Bungo yan. Yan yung problema ng mga mga politicians na pagkalaban hindi na katulad ng mga project ngayon hindi na tinuloy kasi ang malalaman ng mga tao may pasok sa isip mga Duterte ganun. Ito naman PDP Laban, kasama na si Philip Salvador. Si Philip Salvador naman. Si Philip Salvador isang aktor, di ba? Alam naman natin 'yan. Dati sabi ko hindi na tayo bubuto ng isang artista kasi ang daming mga artista na wala namang ginagawa pagdating niya sa loob. Pero hindi naman lahat kasi katulad ni Richard Gomez magaling, di ba? Ni Lucy Torres magaling sila. Pero ito si Philip Salvador, dati sabi ko pag-isipan ko. Pero sino ba naman tayo hindi natin pagbigyan ng tao, di ba? First time niyang tumakbo at saka ito tagal nang lumalaban para sa mga Duterte, para kay Tatay Digong. Kailangan natin yung mga tao, meron na tayong mga magagaling diyan. Pero kailangan din natin yung tatag at tibay ng puso para ipaglaban itong Tatay Digong natin. Diba? Kailangan natin si Philip Salvador, pagbigyan natin. Ibuto ko si Philip Salvador. Dati sabi ko, pag-isipan ko. Pero ngayon, ibubuto ko talaga si Philip Salvador. Di ko sinabi na ibuto nyo rin, pero para sa akin, mas mabuti na lang to kaysa mga Castro, mga makakaliwa. Basta ibuto ko si Philip Salvador. Pagbigyan ko for ngayon. Pag wala siyang gagawing maganda, hindi na siya makakaano ulit. For the sake na first time niyang pagbigyan ko. Sino pa dito? Sino to si Pacquiao Ruel. Kapatid to ni Manny Pacquiao. Walang ginagawa din yan mga ganun. Brusas Arlene. Anak ko, makabayan ako. Ito naman tayo. Mga NPA. Tumakbo pala itong mga NPA ngayon si Brusas Arlene Duran. Wag tayo maglagay ng mga NPA. Makapenetrate sila dyan sa atin. Ang dami na nila ngayon. Nagtago dyan sa party list, dyan sa lower house. Sila yung mga minority pero ang boses nila parang sila yung majority. Wag na tayong maglagay ng mga NPA dyan. Mapapahamak lang yung men in uniform natin. Kung kaya't wag natin mapenetrate nila yung gobyerno natin. Yan yung dahilan ba't galit na galit yung masundalo natin sa baba. Kasi yung buhay nila one step na yun, doon na sa kamatayan, tapos
ito mapenetrate pa ng mga makakaliwa kasi nag-connivance na tong gobyerno natin sa mga NPA. Sino pa dito? Oo, kabayan din si Castro, Francisca. Nako, si Castro, convicted. Si convicted Castro na ano, nangidnap ng mga bata, ginawang NPA, namatay doon sa bundok. Huwag na natin ito si Tandang Pusit. Dito ka naman maghasik sa Senado. Naghasik ka na nga ng pusit doon sa ano, ng ata doon sa lower house, diyan sa Congress. Ano ka, tapos convicted ka, pero hindi ka man lang nahabla dahil sa ano ka, himod-puwit ka sa ano, kung baga nagamitan kayo, vice versa ni Tambaluslos. Huwag natin iboto ito. Mapapahamak ang sambayan ng Pilipino. Mark my words. Sino pa dito? Si Binay, Abigail Binay. Mabait naman si Binay, si Abigail. Wala akong makitang ano niya. Although may mga ano, meron tayong naririnig na about nung malaking budget diyan sa paggawa ng ano, opisina ba yan diyan sa ano, sa Senado. Hindi ko alam kung natuloy ba yun. Na tulig sa ngayon, na scrutinize ni Pimentel, ni Coco Pimentel. Pero di natin alam ano nang nangyari doon, pero so far so good, not so bad. Not so good also. Wala tayong ano, mukhang mabait naman, pero mukhang hindi ko iboto to. Hindi. Ito, idol ko dati, hindi tumakbo ngayong independente, nasa lower house ito. Idol ko dati, pero ngayon dismaya ako. Iwan ko sa inyo, kung iboto nyo, kayong bahala. Hindi, sa inyo man yan. Lahat man tayo may iba't ibang ano man, paniniwala, paninindigan, may iba't iba tayong. Ito si ano, si Busita, Colonel Busita. Ayaw ko to si Colonel Busita. Dati idol ko ito. Ito kasi ano siya, ito yung typical na politiko na dispalinghaga. Katulad ng mga Galawang Tulfo. Katulad ng Tolentino. Ginagawa niya, ipapaling-paling siya eh. May tinanong siya kung sino bang administrasyon ang mas korap, administrasyong Marcos o administrasyong Duterte. Sabi niya mahirap daw yung patunayan. Sabi niya mahirap daw patunayan. Ano ba, mahirap ba yung ispilingin sa lahat ng mga nangyayari ngayong insertions? Lahat ng ngayong pag-cut nila ng mga subsidies sa mga katulad sa mga healthcare system natin na nagginawang batas ni Tatay Digong, yung sa mga naka-earmarks na sa mga syntax law dyan sa PCSO at sa PAGCOR, at yung pag-cut nila ng ano sa edukasyon, sa 4Ps, ganun, sa mga men in uniform, ganun, sa mga retiree, sa modernization program, pagbinta ng mga gold, yung national ano natin, mga reserve natin. Mahirap ba yung ano? Ano ba, Colonel Busita? Butas ba yung salamin mo at hindi mo nakikita ang lahat ng mga ito? Or nasapahan talaga yung mukha mo ng salapin at hindi mo talaga makikita sa pagmumukha mo yung mga nangyayari ngayon? Just asking lang. Nagtatanong lang. Kung baga, sorry, Busita, idol kita dati, marami ka natulungan, alam ko, sa mga doon, pero hindi. When it comes to national, dito na wala. Saka, nung tumakbo ka ng pagka, dyan sa party list, hindi pala ikaw yung first nominee dyan, si ka-nominee ka lang. At yung first nominee dyan, pinakakalaban pa namin. Isa sa mga young crocs, isa sa mga reptiles dyan, na gusto pabagsakin ang mga Duterte. Hindi mo man lang napigilan yan. Kung naninindigan ka talaga para sa katarungan, hindi pwede yung soft-hearted lang tayo eh. Soft-spoken. Dapat pagdating sa interest ng pangkalahatan, dapat you have to step forward. You have to stop. Sabihin mo, oy Rods Gutierrez, young reptiles, wala ka na sa hulog. Kasi sabi mo,
Pero hindi mo man lang mapigilan yan si Rhodes Gutierrez. Diyan na binalahura sila si Inday Sara, si Tatay Digong. Kung kaya doon, wala, ikes ka sa akin, Colonel Busita. Sa tingin ko, isa ka sa paru-paro, wala, paru-paroji. Kung saan yung magandang amoy na bulaklak, doon ka, pumapatong. Wala. Hindi. Sinabi mo pa na hindi bubo ang mga Pilipino. Talagang hindi bubo ang mga Pilipino. Maraming salamat at ngayon pa lang pinakita mo lang yung totoo mong kulay. Sorry sa mga nag-idolize kay Colonel Busita. Kahit mismo ako nag-idol ako dati. But when it comes to national interest, hindi pwedeng ilan lang yung mo dyan. At saka dapat paninindingan mo yung katarungan, yung tama. Para ka sa amin, sa aming mga bumubuto sa aming mga Pilipino. Hindi sa interest ng leader nyo. Sino pa to dito? Hindi ko nakilala yung iba. Tulpo. Bin Tulpo. Bitag. Bin Tulpo. Ang dami na ng matulpo. Hay! Dati idol ko. Isa pa rin to mga tulpo. Dati idol ko itong mga tulpo. Wala tayong problema dyan. Pero may issue din itong mga tulpo. Lalong-lalo na pagtira. Lalong-lalo na sa chicks. Talaga itong mga tulpo? Mga talaga ito? Mga sharpshooter talaga ito sa mga chicks. Anyway, walang problema dyan. Basta pananugutan mo lang yung anak mo dyan. Wala man tayong problema dyan. Pero may anomalya dyan. Pero labas tayo dyan. Hindi man yan national interest. Pero ito yung a small unit of society, di ba? Family. So mag-start talaga sa family. Kung pamilya mo butas, hindi nagkakabigkis, hindi ibig sabihin hindi mo kayang dadalhin ang national. Kung mismo sa pamilya mo, the small unit of society, hindi mo kayang buuin, wala ka. So, may problema pa yung mga tolpo, di ba? Nung black time nila, nung panahon ni Tatay Digong, noong nasa secretary ba yun sa sa tourism, yung kapatid nila si Tia. Tapos yung may 60 million na napunta sa kanila, na hindi na nila binalik ngayon. Na sabi ng kapatid nila na babae na kalauna nag-resign na yata siya, pero sinabi niya na hindi niya alam na napunta sa mga kapatid niya yung 60 million. Imposible yun. So doon pa lang may problema na tayo. Medyo hindi masyadong na-scrutinize dati dahil napagbigyan natin pero ngayon sa dami ng mga problema at mga lumabas sa mga tulpo, masabi natin na tayo, watch out na. You better watch out. You better not cry. Kung kaya huwag niyong iboto. So you better not cry. Huwag tayo magpabudol. Huwag. Sino pa dito? Si Jimmy Bundok. James Bundok ito. Ibubuto natin talaga to. Magaling ito. At saka PDP laban ito. Manok ni Tatay Digong ito. Kailangan natin yung mga baguhan na matatalino na lumalaban para kay Tatay Digong at sa mga sambayan ng Pilipino. Pero sasabihin nyo, ba't ba yung lumalaban lang para sa mga Duterte? Hindi lang sila lumalaban sa mga Duterte, lumalaban sila para sa taong bayan. At pinaglaban nila ang mga Duterte dahil ang mga Duterte lang yung gumagawa ng tama at nagmamahal ng sambayan ng Pilipino. Ito si Jimmy Bundok, hindi lang sasabihin nyo, artista yan. Ito ay naging abogado at magaling. Nakikita natin kahit sa mga balagtasan or balitaktakan dyan. Magaling sa mga interview, ganun. At makikita sa mata niya, makikita natin yung totoo, makikita sa puso niya, yung totoo talaga na tao. Kaya pagbigyan natin ito, lalo na PDP laban, Jimmy Bundok, ibuto natin ito. Sino pa dito? Hindi ko alam niya. Tulpo Erwin. Lakas si MD. Naku, putik. Tulpo na naman. Ito yung idol ko rin dati. Mga Erwin, mga tulpo. Tulpo, magaling. Dati panahon nila, yung nandun pa sila sa TV, grabe magtuligsa. Kahit hindi pa nga
Konbiktado yung tao, kinukonvict na sa programa nila. Sasabihin pa na, oo, sasampalin, ganun. Pero pagdating pala sa, puro pala salita lang mga tulpo. Sabi pa nga ni Erwin Tulfo nung, di ba may retired general yung dati, saan ba, nung departamento ba yun? Nasabi na hindi, pakipag-usap sa kanya, gusto niya sampalin daw. Nako, Erwin Tulfo, ano ba napatunayan mo? Yun lang pag yung pamimiki mo ng papers mo na American citizen ka. Kung doon, ito yung masasabi ko, ang kapatid ng, sinungaling is magnanakaw. I didn't say, I will not say na ikaw Tulfo. Pero, di ba, ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Hindi ko sinabing ikaw to. Pero may kasabihan din na tell me who your friends are and I will tell you who you are. Alam naman namin, alam nating lahat na yung friends mo dyan, si Tambi, si Tambaloslos, kayong lahat ng kapatid mo, naghihimod kayo, lalong-lalo ka. Naghihimod ka ng bayag ni Tambaloslos. So, plaston na yun, double impact na yun. Tres cantos na yun. So, watch out. Huwag nating iboto mga ganito. At least dati pa siya, idol na idol niya si Tatay Digong. Talaga siya. Pero ngayon, wala, nadala sa sistema dahil sa pira. Yun ang tatak Tulfo. Sino si Pia Cayetano? Tingnan ko lang kung meron pang slot. Gringo Hunasan. Hindi na, tagal ka na dyan Hunasan. Wala. Kirobin. Okay naman sana si Ariel Kirobin, pero wala. Si Chavit Singson. Mukhang pagbigyan ko si Chavit Singson kung may slot pa. Si Singson kasi marami siyang nagawa. Marami siyang nagawa sa lugar niya. Nakikita naman natin. Marami siyang natulungan si Singson. Sa totoo lang. Si Chavit Singson. Sa tingin ko, totoong tao ito. Nakikita naman natin lahat ng pati nga yung tulong niya, yung paggawa ng mga sa mga yung pa siya, di ba, namigay or nagbigay sa gobyerno ng mga eroplano or pa yon. At saka gusto niya yung magtayo siya ng mga mga small mga spare parts yata ng mga ng mga abiyan, basta pampapawid. Basta maganda tong maganda itong okay ako kay Singson, Chavit Singson. Patok sa akin ito si Singson. Tingnan natin kung may slot. Isa dito, Abalos, puti, wala to. Ngiwi to eh. Classmate ni Bangag Junior to sa Bulburon. Wala to. Sila to ni mga Rimulya, mga to sila, mga classmate to. Wala tong mga wag nating iboto to si Abalos. Binamin Abalos, wag. Mapapahamak yung bansa natin. Sino pa dito yung Benigno Aquino, si Bam. Bumalik pala si Bam. Walang ginawa yung mga yung mga yelo, walang ginawa. Mga mga kadugo ni Dilima, walang ginawa to. Wag na natin yung Sino pa dito? Tingnan natin si taas. Bong Revilla Jr., lakas si MD. Bong Revilla. Pelikula, okay ka sa acting. Idol na idol ka namin, idol kita Bong Revilla, pero pagdating dyan sa at least marami ka na ipasang batas dyan, pero wala, magbudots tayo dyan. Wala to ni classmate ni Tambaloslos to, wala na akong magandang masasabi pa dyan. Wala to si Bong Revilla. Sino pa dito? Manny Pacquiao. Isa pa ito. Pagdating sa boxing, idol kita, ikaw yung GOAT para sa akin. Pero pagdating sa dyan sa national, literal na GOAT ka na lang dyan. Natural, literal na kambing ka lang dyan, Manny Pacquiao. Hindi kita pwede dyan. Dati sabi mo, gusto mo pangang ipakasuhan, gusto mo pangang kasuhan si Imelda Marcos.
Ang mga sabi mo mga Marcos magnanakaw, pero ngayon himod-puwit ka na sa mga Marcos eh. At sabi mo nga pag magnanakaw yung Marcos eh, hindi sana mura yung mga bilihin sa panahon ng mga Marcos eh. Given naman na mura dati kasi it was before. Ngayon ang sobrang taas na ng inflation. So, sorry Pacquiao, kasi pag ilalagay ka lang dyan, gagamitin ka lang ng mga may vested self-interest dyan. At ikaw naman, kulang yung kalaman mo. Wala, sabi nga Tatay Digong, punch drunk. Sorry Manny, idol kita sa boxing. At mabuti ka ring tao, mabait, marami kang natulungan. Diyan ka na lang sana sa distrito mo. Pagdating dito sa hindi na, sorry, hindi ka na makaulit sa akin. Sino pa? Sino pa yung natin dito? Ang dami, pero mga nuisance naman to, hindi man mga kilala. Hindi kilala to kadalasan sa mga dito. Ang dami nila, 183. Ba't ito inaccept ng kumilik? Hindi man mga Delphin Lorenzana. Okay naman sana, independent siya. Panahon ni Tatay Digong ito, magaling naman si Delphin Lorenzana. Pero tingnan lang natin kung may slot si Delphin Lorenzana. Pag wala, unahin natin yung mga tauhan ni Tatay Digong. 'Di ba? Yung mga lumalaban talaga na kung lumabas siya, kung sabi niya Duterte siya, paglaban natin. Pero yung mga lang takot bumira sa ay hindi tayo diyan eh. Yan yung mga red flag diyan na mga paru-paroji. Ayaw natin ng mga ganyan. Sino pa? Marcolita Rodante, independent. Ito, itinaas ang kamay nito ni Tatay Digong. Dati pa. Ito si Marcolita talaga yung magaling. Nilabanan niya yung tinayuan niya yung ABS-CBN. Nakalaban ng sambayan ng Pilipino at ni Tatay Digong. Ngayon, panahon ni Inday Sara, tinayuan niya kasi mali yung ginagawa ng mga tuwadcom. At ngayon, pinalaban siya, tinanggal sa kanyang as a chairman or whatsoever yung niya dyan. Pero at least ginawa niya yung mandato niya bilang isang congressman na for legislation lang tayo, hindi for persecution. Pero ngayon, pinakita niya na magaling siya para siya sa tama, naninindigan siya. So, Marcolita, iboboto kita Marcolita. Sino pa dito? Sino? Daming hindi natin kilala. LP na naman. Francis Pangilinan naman, tumakbo ulit. Asawa ni Sharon. Wala man tong ginawa. Dati pa nga, sabi niya mga Marcosis, mga magnanakaw, ganun, dami-dami niyang mga dami na niyang sinabi. Pero ngayon, himod-puwit, nandun pa sila ni Sharon, nagkita, nagkamayan pa sila ni Marcos. Kung baga, walang mga prinsipyo sa buhay ang mga taong ganito. Ito yung mga literal na mga politician, literal na paru-paroji. Wala to. Kung saan yung amoy, saan yung wala. Sino pa dito? Francis Leo Marcos, independent. Wala yan. Yung mga issue din yan. Mangga din yan. Sino pa dito? Ito, idol natin, WPP. Si Kibuloy, Apollo Carrion. Si Kibuloy. Dati pa nakita ko to si Kibuloy. Kahit iba man yung iba yung relihiyon niya, iba yung niya. Pero sa tingin ko may naman siya, may punto naman, may at saka ginawa yung mga ginagawa niya at ginawa niya para man sa tao. Nakikita natin yung Kingdom of Jesus Christ niya. Kung yung na parang Japan. Kung yan yung sinasabi ko na yung smallest unit of society, yung family. Kung yung KOJC niya, ginawa niyang pamilya niya at napalago niya yan, ibig sabihin, pwede ka dito sa nasyonal. Kasi pag doon sa bahay mo, hindi mo kayang i-control, hindi mo kaya yung magiging leader ka diyan.
maging head of the family. Pagdating dito sa national na pangkalahatan, mas wala na. Magkaluko-luko na tayo, magkalitsi-litsi na tayo. At saka ginipit ito si Kibuloy sa US, sa Pilipinas, pero wala silang napatunayan. Kumbaga, dahil sila malapit siya kay Tatay Digong, kung kaya't ginanon. Kung kaya't mas lalong napalapit yung puso ko kay Kibuloy kasi inaapi-api nyo yung tao eh. Ngayon, yung tao push na to the wall, gusto nyo pang apakan, pabalian pa yung tao. Kumbaga ngayon, minahal siya ng tao. So, wala tayong dyan. At saka yung mga ginagawa ni Kibuloy, ang dami niyang ginawa na maganda. Marami siyang mga tinulungan. Kayo, may natulungan na ba kayo? Kayong mga tumuligsa sa kanya. Kaya si Kibuloy, sure ako, ibuto natin ito. Sino pa dito? Si independent, si Rodriguez, si Vic Rodriguez. Itinaas yung kamay niya ng mga Duterte, nila ni Baste, Tatay Digong. Kaya ibuto natin siya, Vic Rodriguez. Iba, dating Edman to ni Marcos. Daming nagsasabi na sa tingin nila daw pakawala. Pero hindi. Nakikita naman natin na pinaglaban niya yung mga Duterte din. At saka niyurakan na siya diyan. So babalik pa ba siya? Hindi naman siguro. At saka tinaas yan ni Tatay Digong. At may mga maganda siyang plano. So pagbigyan natin. Sa tingin ko okay si Vic Rodriguez. Totoong tao. So ibuboto ko si Vic Rodriguez. Sino mo to? Sunny Pimentel. Hindi ko yan. Sino pa dito? Willie Rebellion. Wala itong prinsipyo. Kung nandun pa sana siya kay Tatay Digong, ibubuto ko ito. Pero ngayon, iba kasi ugali ni Willie. Mabait naman, magaling, mabuting tao, pero may ugali. Okay naman sana yung mga tulong niyan, ginawa niya mga tulong-tulong. Marami siyang natulungan. Pero may siya, may problema, may issue sa pag-uugali, ganun. Yung pang-checks, okay lang yan. Bahala na yan. Hindi man yan interest ng Pero may problema tayo kasi pag pamilya mo, hindi mo na Pero wala naman tayong narinig na yung pamilya, marami siyang mga anak ganun, pero tinulungan man niya. Hindi man niya pinabayaan. Pero may problema tayo kasi panahon ni Tatay Digong, gusto tinaas yung kamay niya dati. Tapos gusto ni Tatay Digong natatakbo. Pero ngayon, gusto niya mag-independente. Parang siya, magkabilaan. Parang paro-G din. Kung kaya't ayaw natin yung mga ganong klaseng tao. Yung hindi talaga maninindigan ba. Gusto natin yung maninindigan ka talaga para sa tama eh. Doon ka talaga sa mga Duterte. Kasi yung mga kumakalaban sa mga Duterte, gustong kalampagin itong mga Duterte, lang naman is either corrupt ka, or magnanakaw, mamamatay tao, addict ka. Ganun lang naman yan. Kung baga nandun ka sa sistema ng mali, kaya ayaw mo itong mga Duterte kasi alam naman natin yung mga Duterte, yung tripping lang naman ng mga Duterte, magserbisyo. At yung tripping mo magnakaw at maggadiktos benediktos, siyempre ayaw mo talaga yung mga Duterte. Matik naman yan. Mahirap ba yung spellingin? So anyway mga kampi, hanggang dito lang muna kasi ang taas na ng pinag-usapan at ito lang pero ang taas na ang haba pala. Basta lagi lang tayong magmamasid kung ano talaga. Ano ba yung tama, ano maganda, ano para sa bansa natin. Hopefully by this election, yung mga totoong maglilingkod sa atin, yung iluklok natin. Kasi kawawa yung next generation natin. Tayo, aalis sa mundong ito, we pass once in this world, but the next generation, the hope of the motherland. Paano pa yan? Nandoon pa nga sa mga young crocodiles, yun sana pag-asa natin. Mismo yung nila, utak na bankrupt na corrupted na. Kasi yung mga naghari-harian dyan, sinusunod nila So, wag. Titingnan natin. Anyway, God bless po.